Isa na namang uri ng pagmamalupit sa mga hayop, dalawang aso ang pinaghila ng malaking kariton sa Calamba, Laguna. Ang paliwanag na mayari, pinatutulong lang niya ang mga aso sa kanyang hanap buhay. Narito ang pagtutok ni Ivan Mayrina. Kariton na puno ng sako, plastik at iba pang kalakal. Ang nakakabahala, hila-hila yan ng dalawang aso na mistulang ginawang kabayo. Isa rin itong pagmamalupit sa mga hayop ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Yung bigat pa lang ng frame ng gulong na hinihila nila, mabigat na yon syempre. So it's really not advisable na ipahila sa mga aso. Labag sa Animal Welfare Act ang pagmamalupit sa mga hayop. Maaaring bigyan ng verbal warning o babala ang sino mang mahuhuling lumabag dito. Pero kung magmatigas, pwede siyang makulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon at pagmultahin ng hindi bababa sa 1,000 piso. Kasama ang volunteers ng PAWS, natagpuan ng programang on-call ang kariton at mga aso sa tabing kalsada ng Barangay San Cristobal sa Calamba, Laguna. Naroon din ang may-ari ng mga aso. Kwento niya 1 dekada na siyang nangangalakal. Aminado siyang pinahihila niya ang kariton sa mga alagang sina Justin at Ding Dong. Malaking tulong din ito sa akin. Kasi nga ako, hindi sila kasama ko, hindi sila nagbabatak. Totalin niyo yung kalubang, yung paahong papaganon, napakahirap. Ay pag hinila ko to, wala silang dalawa, hindi ko kaya. Ipinaliwanag sa kanya ng PAWS ang Animal Welfare Act. Naintindihan naman po namin yung ginagawa nyo. At naintindihan po namin na kailangan nyo ng tulong. Pero nakasaad po kasi sa batas tayo, tsaka bibigyan po kita ng kopya, na yung mga ganitong bagay po, yung mga hayop po na mga ginagawa natin sa pagtatrabaho, ipinagbabawal po siya sa batas. Almost all cases of animal neglect, it's always misinformation and kulang sa edukasyon ng tao. So kailangan mo nang kausapin si Manong. Nagbigay din ng PAWS ng ilang dog food at bitamina para kina Justin at Ding Dong. Si Manong naman, may binitiwang pangako. Ay di bukas sa bukas yun na lang aking gagawin. Na yung aking mga asaw, hindi ko nadadalhin. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nagbabalak pong kumandidato si dating Pangulong Joseph Estrada sa pagka-alkalde sa lungsod ng Maynila. Ako sakaling matuloy nga yung posibleng makalaban niya, ang dating malapit na kaibigan niya at kasalukuyang alkalde na si Alfredo Lim. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Noong 2010 elections, huling nasubok ang popularidad ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sabihin mang nakasuhan at nahatulan sa kasong plunder, pumangalawa pa rin sa presidential election si Erap, sa nooy frontrunner na si Pangulong Noynoy Aquino. Dating mayor ng San Juan si Erap, naging senador, vice president at pangulo pa ng Pilipinas. Sa launching na kanyang libro kagabi, muling natanong si Erap sa plano niya sa politika sa 2013. Tatakbo ba siyang muli sa Senado o pagka-vice-presidente? No more. Through with the national. I've been a senator, a vice president, and president. I think it's too much ready for me. Sir, yung sinasabi na plano nito kung pagtakbo bilang mayor ng Maynila by next year? Well, I'll think about it seriously. But I have not decided. Kung matutuloy si Erap sa pagtakbo bilang alkalde ng Maynila, posibleng makalaban niya ang dating malapit na kaibigan na si Manila Mayor Alfredo Lim. Matatandaan nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Erap at Lim matapos tumiwalag si Lim sa kampo ni Erap pagkatapos ng EDSA 2. Noong 2010 elections, ang kalaban ni Lim na si dating Manila Mayor Lito Atienza ang sinuportahan ni Erap. Kaya naman naging matipid ang sagot ni Lim sa issue. Everybody has a right to run for any position. Masyadong maaga pa para pag-usapan ng 2013 Pagdating na ng campaign period, doon tayo magko-comment. Mensahe ni Lim kay Erap, good luck. Tikom naman ang bibig ni dating Manila Mayor Lito Atienza kung ano ang kanyang plano para sa lokal na eleksyon. Pero matatandaan, nauna nang naiulat na si Atienza raw ang magiging vice mayor ni Erap. Ayon kay Atienza, walang pag-uusap kaugnay rito. Gayunman, welcome sa kanya ang plano ni Erap. If Erap is definitely running for mayor, I would welcome that. Ipinanganak si Erap sa Maynila pero nakatira siya ngayon sa San Juan. Kung tatakbo si Erap bilang mayor, kailangan niya maging residente ng Maynila ng 1 taon at maging registered voter ng syudad. Bukas nga, maglilibot si Erap sa Baseco Compound, Parola at Smoky Mountain para mamahagi ng regalo sa mga mahihirap bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanyang ika-75 kaarawan sa April 19. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Natuloy na kanina ang pag-inspeksyon ng Parañaque Regional Trial Court sa bahay ni Ramjen Padilla. Kung inyo matatandaan, doon naganap ang pamamaril kay Ramjen at sa kasintahan niya, si Janelle Manahan.
napansin ng prosekusyon pati na ng depensa na palpak nila ang pangangalap ng ebidensya ng mga pulis. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob ng kwarto ng napastang na aktor na si Ramjen Revilla, makikita pa rin ang naiwang dugo ang unan at sapatos ng kasintahang si Janelle Manahan. Isa ito sa mga pinuntahan sa ocular inspection ng Parañaque RTC Branch 274 sa pangunguna ni Judge Fortunito Madrona. Natuloy ito dahil kumpleto na ngayon ang lahat ng mga nakakulong na akusado sa pangunguna ng kapatid ng biktima na si Ramon Joseph o RJ Bautista. We just wanted to take some physical observation as the place of the incident, whether the assailants could have entered by their own volition or not. Sa loob ng kwarto ni Ramjen, ikinwento ni Janelle ang kanyang mga naalala nung araw na mangyari ang krimen. Tinanong ko kay Judge kung pwede ko tanongin kung pagkatapos niya mabaril, nalak ba niya pinto, nasarado ba niya yung TV, nasarado ba niya aircon. Sabi niya, opo. Hindi naman makapaniwala ang kapatid ni Ramjen at RJ na si Ruben sa salaysay ni Janelle. Lalo't may tama ito ng bala noon sa muka. Nagda-doubt lang ako, parang paano mo pang bubuksan, mapapatay yung aircon kung nabaril ka na ng ganun. Ayon sa kampo ni RJ, lumabas sa ocular inspection na malabong makita ng testigo at driver ni Ramjen na si Ronald Angcahas mula sa kanyang kwarto na umalis si RJ matapos ang krimen. Saan sila lumalabas? Doon naman sila lumabas eh. Tingnan nyo na lang. Sige, hindi kita. Hindi kita. So, you should be interviewing Ronald Angcahas then. Sige, ano na lang. Pasok kayo sa loob ng ano. Pero kinontra ito ng kampo ng prosekusyon. Dito nakaposisyon. So kapag may lumabas dyan, kitang-kita nyo naman ito yung exit. Kitang-kita kung sino yung mga lumabas dito. Pero sa isang punto lang sila nagkasundo. Sablay daw ang pangangalat ng ebidensya sa crime scene. The SOCO failed to perform its duties in securing all the evidence. Ang investigasyon ng pulis dito, parang maigi pa yung investigasyon ng kaminero June Veneracion, nakatutok 24 oras. Tumaas ang bilang ng mga turista sa ating bansa sa mga unang buwan ng taong 2012. Ayon yan sa Department of Tourism. Isang patunay raw ito na epektibo at matagumpay ang kanilang kampanyang It's More Fun in the Philippines. Nakatutok si Jamie Santos. Matagumpay raw ayon sa Department of Tourism resulta ng kanilang kampanyang It's More Fun in the Philippines sa pagsusulong ng turismo sa bansa. Hindi pa man daw kasi tapos ang resulta ng first quarter, tumaas na raw ng 14 to 15% ang tourist arrivals ng bansa sa buwan pa lang daw yan ng Enero hanggang Pebrero. Bukod daw kasi sa nakakaengganyo ang kampanya ng ahensya sa mga banyaga, nakakuha pa ito ng suporta sa mga Pilipinong turista. Mga Pinoy na daw mismo ang nagpupunta sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Nung araw, pag tinatanong tayo, why should I go to your country? Iba't iba ang sagot natin Now we have one answer. It's more fun where I come from. Kita naman daw ito nitong summer break kung saan punong-puno ang ating mga paliparan ng mga bakasyonista, maging ang Boracay at Palawan. Natapos nga raw ang 2011 na nagkaroon tayo ng 27.9 million local trips. Pag kinuwenta nga raw ito, aabot ito sa 5 to 8 million katao na nagbabakasyon sa ating bansa. Positibo raw sila na malalagpasan pa natin ito pagdating ng 2014. Basta porsigido tayo, mangyayari yan. Ang tourism kasi momentum Pag kinarir mo, magsasucceed ka. Nung araw, para tayong urong sulong di ba? Ngayon tuloy-tuloy, hindi natin tinatantanan. Pinag-aaralan na rin daw ng ahensya kung paano pa palalaguin ang turismo sa bansa, kabilang na daw ang usaping paggamit sa ulam ng sinigang at adobo para makahatak ng turista at maging ang pagpapanukala na ang paboritong putahe ay gawing bilang national na ulam ng bansa. Pero itutulak pa rin daw nila ang lahat ng panlasang Pilipino para makahikayat pa ng mas maraming bisita. Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga mayroong baril na tiyaking nakatago ito sa ligtas na lugar at hindi basta-basta makukuha, lalo na ng mga bata. Ito'y matapos na ring mamatay ang isang bata sa Malabon nang mabaril umano ng kanyang kalaro. Ang baril ay nakuha raw ng batang suspect sa ilalim ng kama ng lolo niyang isang pulis. Nakatutok si Lay Alvin. 1.5 million ang bilang ng registered firearms sa bansa. Kabilang narito ang mga baril na naka-issue sa mga pulis, sundalo, iba pang law enforcers at private owners. Okay, bakit po gusto nyo may baril? Dati protection lang sa sarili. Sa bahay yan.
Proteksyon sa sarili ang kadalasang dahilan sa pagbili ng baril. Karaniwang requirement ang gun safety seminar para sa mga gustong magmay-ari ng baril. Kasama sa mga tinuturo ang wastong paraan ng safekeeping o pagtatago ng baril lalo na sa bahay. Si Senior Superintendent Elmer Bantog na 25 taon ng pulis, nakaugalian na raw ang pag-unload ng bala mula sa kanyang baril pag uwi ng bahay. I see to it na pag-uwi ako sa bahay, yun ang kauna-una akong gagawin. I-clear ko yung baril ko, tapos itatago ko siya. Kailangan mo kasi, lalo na kung mayroon ka pang mga anak na maliit. Hindi lang simpleng pag-alis ng bala o magasin ang dapat gawin. Kailangang tiyakin din na walang nakaumang na bala sa chamber. Pag-unload, para lang ma-sure na walang bala dun sa loob sa chamber, sisilipin mo yung loob ng chamber, either 2 beses o 3, then kalabitin mo siya. So to make sure na walang bala. May bala, maalis na yun. Kasi may iba kasi na kunwari, kiklear nila, no? I-clear nila, tapos bigla nila tatanggalin tong May load yan. So may load. May load yan, sir. Oo. Wag, sir, wag yun. So, gagawin mo lang. Para clear. Sigurado ka. Ang mga balat magasin dapat daw nakatago sa hiwalay na lalagyan mula sa baril para makuha man ng bata ang baril ay wala itong bala. Itago dapat ang mga ito sa vault o dekandadong cabinet na tanging ang may-ari lamang ng baril ang may access at hindi maaabot ng mga bata. Singhalaga rin ng wastong safekeeping ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa baril na ito'y nakamamatay at hindi dapat paglaruan. Educate din nila yung kanilang mga anak, yung mga bata na yung baril, hindi yan laruan na pwede mong hawak-hawakan, na yan ay maaring makasakit o makamatay. Usually kasi yung mga bata pag nakakakita ng mga ganyan, baril, parang curious sila kung anong gusto nilang mahawakan, makita nila, o baka yung mapapanood nila sa mga pelikula, sa mga TV. So, nandoon yung mga karaniwan nangyayari na disgrasya. Siguro yung sa kagustuhan ng mga bata na pag nakita nila, halimbawa, baril ng tatay nila, pakialaman nila. Sa kaso ng 7 taong gulang na si Mark Xander Ala na nabaril umano ng kanyang 10 taong gulang na kalaro, ang baril ay nakuha raw sa ilalim ng kama ng kanyang lolo na isang pulis. Tinatapos na ang ballistic exam para matukoy kung ang 10 taong gulang nga na suspect ang nakabaril sa biktima. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Napaiyak si Rufa Gutierrez sa isang press conference. Aminado si Rufa na apektado na ang kanilang pamilya sa away ng mami niyang si Annabel Rama at ng veteran actress na si Amalia Fuentes. Makichika kay Aubrey Carampe. Hindi na napigilan maluha ni Rufa Gutierrez na ungpatin ng press ang isyong hidwaan ng kanyang ina na si Annabel Rama at ni Amalia Fuentes. Nagsimula ang alitan nang dumating si Annabel sa burol ng asawa ni Amalia nang nakasuot na matingkad na kulay. Minasama ito ni Amalia at sinabing pambabastos daw ito sa kanyang yumaong asawa. Ibinuhos ni Amalia ang galit kay Annabel sa kanyang mga tweet. Sinabihan pa ang asawa ni Annabel na si Eddie Gutierrez na kontrolin daw ang kanyang asawa. Sabi ni Rufa, sana daw wag nang madamay ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya sa gusot na ito. I just wanted peace, loving, happy life and just don't include me na lang and especially my kids. Sinabihan daw ni Rufa ang ina na wag patulan ang lahat na umaaway sa kanya. At the end of the day, sana naman lahat talaga magkaayos-ayos na. I hope my mom's learned her lesson. Next time, makinig siya sa amin dalawa ni Raymond. Sinubukan pa namin kunan ng pahayag si Amalia, pero di niya sinasagot ang aming mga tawag. Wala na rin bagong tweet ang veteran actress tungkol sa issue mula pa nung Holy Week. Katatibayan updated sa showbiz happenings. At yan po ang may init kong chika this Tuesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.